Hello guys, it's Budgetech Gaming at ngayon meron tayong i-review or i-feature na dalawang gaming peripherals. Pinadalan po tayo ng mouse and keyboard para ating i-review at i-feature. So this will be a two parts review. Unahin muna natin itong keyboard bago mouse and yan, nakita nyo na yung brand. Iwiden ang tawag dyan guys ha. Medyo weird ano. Yung una hindi ko magets pero sabi sa akin Iwiden ang tamang pronunciation ng brand na to. So bago pa lang itong brand na to and it's from China. Para din silang mga Attack Shark, Mchos, ATK, etc. China-based sila pero legit itong mga to guys. So tingnan natin yung website nila saglit. Meron na silang mga HE keyboard, mga keyboards and naka-sale pa yung iba. And then itong gaming mouse. Meron silang magnesium alloy din na nasa 3.7. So makikita nyo na agad yung mga pricing nila dito at ang kanilang mga keyboard. May accessories din, may mousepad din pala. Scroll down tayo, makikita natin ang kanilang peripherals, may gaming headset, yan S9, ito yung i-review natin mamaya. And then may giveaway din pala no. Kung may time kayo, browse nyo na lang to. Yung website nandyan naman sa link in the description. Punta tayo sa baba, ito yung mga sabi ng customers. 280 reviews, ibig sabihin marami na rin silang nabenta dito mismo sa kanilang website. So iba pa yung mga kanilang authorized distributor or authorized seller. So 10 plus million made, ito yung kanilang portfolio. So, team members 400 plus, revenue 100 million, positive review 500 plus. Ano na rin no, parang na-establish na rin sila ng maayos. Meron din silang community guys kung gusto nyong makimingle sa kanila. Yan, I think ano to, Discord to. So click nyo na lang tong join us. Free shipping sila sa lahat ng kanilang mga products. I don't know kung meron silang COD dito. And then meron silang 15 days return. Kung sakali man maka-encounter kayo ng defective unit, yan, pwede nyo silang i-contact. Okay, so unahin muna natin itong kanilang keyboard bago itong mouse. Part 2 na ito. So, unbox na natin. Dalawa rin ang kanilang packaging no, may outer box pa. And then meron din yung sa loob. This is the Iwiden GS75. So alam na natin yan, 75%. So maayos naman ang kanilang box. Ang importante, makita natin kung maayos yung sa loob. So, mamaya na tong keyboard as usual. Mahuhuli naman yan. So unahin muna natin kung ano yung kanyang laman. So ito merong Type-C cable, 1.2 meters. May extra switches. Ganda ng kulay ano. Tapos meron pa siyang diffuser. And then linear na parang lube kasi very smooth. And then may keycap puller and switch puller. At nandito sa ilalim yung manual. So napakalaking manual naman to. So basahin nyo na lang to guys pag may time kayo. So yun lang yung laman niya. So merong cover dito. Yan. And then, oh, nice. So nakakita na ako ng ganito noon sa Shopee. Pero ibang brand. So ito yung actual design. Side printed to na backlit. So iilaw yung mga yan kasi may mga legends dyan. Makita nyo naman. Plastic Fantastic ABS yan. Medyo mabigat din to. Siguro around 800 grams to. Hindi siya abot ng 1 kilo. Pero okay na rin. At least may bigat siya. And para siyang merong silicone sa ilalim yan. Oh. Mapapansin naman natin agad yun eh. Tapos meron siyang 4 na stopper. And then another adjustable na height. Dito sa taas, makita natin ang kanyang dongle packet. Magnetic. Tapos 2.4 and then Bluetooth. Connectivity toggle. Type-C. Tapos may Windows and Mac mode. Sa sides, wala naman. Tapos meron siyang knob dito. So medyo weird yung knob niya no. Hindi ko alam kung bakal to or mix. Parang bakal eh. Mamaya, check natin yan. Okay, check natin ang kanyang keycaps. Kung papansin nyo guys, ang kanyang keycaps is gradient. Dito, light na violet or purple. And then pagdating dito, nagiging dark siya hanggang sa mag-black. So, gradient ang tawag dyan. So, okay din. Ganda din. Nakita na natin yung switch kanina eh, pero check pa natin yan. So, tingnan natin itong medyo malaki. So, double shot siya na transparent. Yan kasi nga backlit siya. So, PBT. No? PBT. Medyo makapal. I think baka madaling mag-shine din to. Papansin natin pag ABS medyo manipis eh. Ito PBT to for sure. So this is the switch. So it's good. Gawa ng Kilian. Sure na maayos. And then may diffuser siya. Ganda niya no. Para mas maganda yung kanyang implementation ng RGB. Tapos, ayan, 5 pin. And then, very smooth. Okay, tapos yung kulay niya parang maroon. Okay, nice. And then, makikita natin dito sa loob, ang kanyang plate is PC plate na diffused. Makikita dun sa loob, flex cut pa rin siya.
I think kompleto naman 'to sa dampeners, parang ganyan na kasi naman lahat ng keyboard ngayon, complete na yung dampeners niya. So, bawas-bawas na lang tayo kung mag-experiment tayo ng sound, dagdag ng tape mode, ganyan. Yun na lang yung gagawin natin. So, before we move on, mag-sound test muna tayo. Alright, so ang ganda ng tunog. Very creamy and poppy siya, no? So, expected naman yan kasi naka-double shot, kaya ganun. Tsaka maganda yung scale, very smooth. So, para sa kanyang mga specs and feature, this one is a try mode. So, makikita nyo dito may indicator dyan pag naka-connect. Magre-red to kapag low bat na siya. And then, pag nagcha-charge siya, steady, magi-steady red siya. And then, pag nawala na yung red, or pag nag-green, yun, naka-full charge na siya. 4,000 milliamps ang kanyang battery, kung di ako nagkakamali. Hot swappable ang kanyang switches, kahit anong 3 to 5 pin, pwede dito. And then, ang kanyang profile, this one is a cherry profile. Yan, kung gusto nyo siyang i-keep na ganyan na, then okay na. No? Hindi lang talaga ako fan ng color na to. Pero marami pa naman pagpipilian ng mga colors diyan sa kanilang website. Tingnan natin ang RGB. Yan. Okay, so maganda rin, ano? Ayos din siya, lalo na actual, ang ganda. So, ayan yung sample ng kanyang RGB. So, maraming modes yan, guys. And meron din itong software. And later on, tingnan natin ang kanyang interface kung ano yung magagawa ng kanyang software. So, ayan, ganyan yung itsura pag naka-diffuser. Ayan, So, very even ang kanyang projection ng light dyan through diffuser. Kaya ang ganda tignan. Tsaka side siya, side printed. So, makikita pa rin natin yung mga characters. So, yung mga modes, guys, ito, binigyan ko lang kayo ng idea. Yung mga modes, kayo nang bahala dun. Alam ko, most of you na alam naman ng mag-adjust ng mga RGB. Nakakita na kayo ng iba't ibang modes. Parang ganito rin lang yon. So, ganito ang itsura ng software ng GS75. So, the usual. Nandito yung model. Tapos, ito yung mga profiles. Makikita natin. And then, itong mga to, pwede nyong i-remap to. So, nandito yung mga pwede nyong gamitin na pang-alternate ng keys. Kung ano man yung gusto nyong i-assign. So, i-check nyo muna kung meron latest firmware version bago ang lahat. Para well-optimize ang inyong keyboard, hindi kayo magkakaroon ng problema. And then, meron pala dito, guys, yung sensitivity niya. So, pwede nyong palitan ito. So, itong debounce na to, pwede nyo rin ayusin. So, pwede nyo rin iset yan, i-customize kung nag-gaming kayo. So, itong debounce na to, yung delay na yan. So, kung gusto nyo walang delay, yan, babaan nyo. Kung gusto nyo naman may konting delay, yan, taasan nyo lang ng konti. So, meron din sleep mode. Pag naka-wireless kayo para makatipid kayo ng battery, meron dyan. So, ito yung kanyang lighting. Makikita nyo dito. So, iba-iba yan. So, kailangan nyo, pag i-assign nyo to guys, kailangan i-save nyo ng ganyan bago siya mag-take effect. So, yan yung lighting. May music effect din siya. Halos lahat naman na meron ganito. Kung gusto nyo sumasabay ito sa mga music or videos or movies, yan. Kung gusto nyo siyang gawing display, magagawa nyo yan. Yan, kung marunong kayo mag-macro, ako hindi ako marunong. So, kayo na ang bahala dyan. So, itong software na to is downloadable sa website. So, makikita nyo lang din yan sa link in the description or sa pin comment section yung kanyang software. So, ngayon tingnan natin kung mabubuksan ba natin to o hindi. Yun. So, ganun lang siya. So, metal talaga to, no? And then, plastic yung loob. Which is good. Medyo hindi ko lang gusto yung yung colorway niya kasi purple sa loob, is black. Siguro mas maganda kung pure na purple na lang or pure na black. So, wala nang accent. Pero sa akin lang yun. Preference lang naman. Alright, kung gusto nyo siyang buksan guys, ipapry nyo lang siya dito sa gilid. Gamit na lang kayo ng prior. Yan, wala siyang screw. Pero ipapry nyo lang siya dito. And do it at your own risk na lang kasi pag ipapry nyo to or bubuksan nyo to, kung kailangan nyo mag-modify, medyo masisira ang kanyang plastic dito. So, hindi naman yung masisira na parang lang, ma-deform lang ng konti. Make sure na gagamit kayo ng plastic, huwag kayong gagamit ng bakal. Okay? Ito kasi metal ito. Sure na
medyo masisira itong gilid niya. Pero para sa akin guys, there's no need to open this up kasi satisfied naman tayo dito sa kanyang tunog, sa kanyang acoustics. Yan yung mga foams and dampeners niya. There's really no need to do anything here unless gusto niyo talagang mag-tape mode or may gusto kayong ibawas sa kanyang mga foams. But for me, okay na siya. Ang ganda na ng tunog oh. Wala nang kailangan gawin dito. Even the stabilizers, ang ganda niya na. Well-tuned na yan. Wala na kayong kailangan tanggalin. Kung gusto nyo mag-iba ng sound, magpalit na lang kayo ng switches, hanap na lang kayo kung ano yung gusto nyo, at yun lang naman yung gagawin nyo. At least may idea kayo kung paano siya tanggalin just in case na bibili kayo ng keyboard na to and gusto nyo siyang i-mod. So, pagdating sa gaming, walang problema sa akin ito. Nakapaglaro naman ako ng maayos sa standard na mechanical keyboard. Medyo sanay naman na tayo din sa mga 1000 Hz polling rate. Pero iba rin kasi pag naka-try kayo ng HE for gaming, ibang-iba siya for ibang-ibang performance nun kasi mas mabilis, may mga rapid trigger. So, kung hindi importante sa inyo ang mga rapid trigger, gusto niyo lang maglaro, gusto niyo lang mag-chill, magpalipas oras, and this one is always good enough. Kahit ano namang mga keyboard, okay na yun kung gusto nyo lang magpalipas. Pero pag competitive, I suggest gamitin nyo ang HE. Yun ang bilhin nyo kasi may mga murang HE naman yan. And meron din ang Iwiden na mga HE keyboards. So para sa akin, ang mga hindi ko lang nagustuhan dito is syempre yung kanyang appearance. Yan, parang very plasticky and shiny siya. And itong keycaps, hindi ako fan ng keycaps niya. Pero okay naman yung quality. Hindi ko lang gusto yung kulay na ganito. So, kung trip nyo yung ganito, then it's good. Pero kung ako, mas gusto ko yung iba. Sa appearance lang naman ako medyo palanganin. Marami pang mas maganda itsurang keyboards dito. Pero at least ito, hindi siya parang square lang, no? Meron din siyang mga konting ergonomics dito. Yan, may mga curvatures. Nilagyan lang sana nila ng konting accent sa kulay para at least, no, ma-highlight yung mga curves na ganyan. Mas magiging mas maporma pa siya. Ito kasi parang straight out flat lang siya eh. Hindi ganun ka-appealing. But nonetheless, sa performance, sa typing sound test, sa gaming, para sa akin, okay na okay siya eh. So, for the price of 3,700 pesos, yung ang nagpamahal dito, I think it's the switches. Ito pala yung switches niya guys. Sorry, hindi ko nabasa. Kailh Cyan Switch version 2. I think itong switch na to parang nasa entry level pa rin sila kasi yung build niya, hindi talaga yung katulad ng build ng ibang switches ng mga Kailh. Pero maganda eh. Maganda yung tunog niya. Tsaka lube na rin siya. Tapos, ito yung isang color niya. Yan, mas gusto ko pa to guys, itong black pink na to. Kaysa yung violet. To guys, parehas lang din to sa keyboard na to. Iba lang ang kanyang color. Mas maganda oh. Di ba mas maganda yung accent niya. Na pink, tapos black. Ang ganda ng accent niya. So, ito naman yung ibang color niya. White. Yan, mas maganda to, white. Medyo common na tong blue. Parang powder blue yan eh. So, parang vibe 75 siya ng Mechlans, ano. And then, yeah, ito yung last. Okay? So, ito naman parang Sakura naman siya. Nagkaiba lang dito guys, meron siyang 3,200 pesos dahil ibang kanyang switches. So, Lunar White Dawn Switch. Hindi ko lang alam kung anong gumawa nito. Siguro ito mga medyo generic na itong mga to. Mga basic. So, Spring Switch. Mas mahal. And then, ito yung pinaka top end nila or pinaka high end. Kailh Cyan Switch B2. So, kung gusto nyo umorder guys, pwede kayo mag-add to cart dito. And then, yung payment nila, Google Pay. Yan. Pwedeng mga kahit anong mga card ang meron kayo, PayPal meron din sila. Tapos free shipping na yan. Mga 2 weeks bago dumating or minsan earlier pa. Tapos ang alam kong courier dito is either Ninja Van or pwede rin yung pipick upin nyo sa PhilPost or post office nyo dyan sa inyo. So ito kasi parang early promotion pa lang nila. Itong Iwiden GS75. For me, for the price of 3,700, okay na siya kasi yung switches nga. So, palit na lang kayo ng keycaps or whatever. Reasonable naman yan. Depende na yun sa taste nyo. Anyway, marami naman kayong pagpipilian na colors dito and mga switches. So, I think yun lang guys. Kung gusto nyong i-check ang kanilang website sa iwiden.com at makikita nyo to, basahin nyo na lang kung medyo duda pa kayo sa kanilang company or kanilang brand. Nandyan yung link sa description or pin comment section. May mga authorized dealer naman sila doon. Then, check nyo na lang doon kung locally. Pero mas maganda, mag-direct kayo dito sa kanilang website kung bibili man kayo. So, nandyan din yung link. Click nyo na lang and then feel free to browse. So, yan ang ating review para dito sa Iwiden GS75. So, next na natin yung kanilang gaming mouse na parang Razer Viper V3 Pro ang shape and size. Yan ang Iwiden S9. Sunod na natin yan. Let's go.